Uy, be, ang galing no, nakalaya ang Pilipinas dahil kayo sa Rizal. Oo nga, dahil lang sa novel na El Filibusterismo at Noli Me Tangere. Ano pa kayong mga nagawa niyo sa Rizal? Gusto niyo punta tayo sa Luneta? Tara! Di tara, sama kayo. Uy, tara, sama tayo. Sa Luneta. Pili, tara, sama tayo. Tara, sa Luneta. Chat kayo sa GC para na. Sige, ako na magka-chat. Magandang araw, Pilipinas! Welcome to Luneta Park kung saan nakalibing ang aming pambansang bayani. At ako nga pala inyong lingkod, na si Giancarlo Samuel Galbo. And we are BS HM49. Pasok! Yo, magandang araw ngayon. Nandito tayo sa Luneta Park. Nagkasama tayo ng bata. Anong pangalan mo? Lucky. Lucky. Saan nag-aaral? Lucky me. Saan? Geronimo Santiago Elementary School. Uy! Si Papa. Si Papa po. Shoutout din po kay Ate Aileen Singap. Yo, sama! Ilan taon na pala? 11 cents kami po. Start din muna. Kilala mo ba kung sino ang ating pambansang bayani? Si Sir Rizal po. Kilala mo ba ang, ang buong pangalan niya? Opo. Siyempre Tasha Rizal. May kadi ka Naniniwala ka ba sa kasabihang ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay mas mabaho pa sa marang? Baliktad pa rin! Hindi ko po alam. Hindi mo alam! Alam mo? Alam mo ba saan pinanak si Rizal? Opo. Sa Calamba, Laguna po. Sa panguling question natin, bakit dinaril si Rizal? Kasi... Iba. Para sa ating pangalawa ay sa panguling question, ano ang unang nobelang sinulat ni Rizal? A. Noli Me Tangere. B. El Filibusterismo. C. Ang alamat ng Unggoy. Bagsak ka! Ang sagot ay letter A. Pero ayos lang yan. Kapag-aaralan mo pa naman natin sa college, pero pang ganun, okay? Huling shoutout para sa... Ano po? Thank you, thank you! Thank you. Alam mo ba kung nasan tayo ngayon? Oo naman. Sikat kaya ito puntahan. Perfect. Ngayon magbibigay ako sa'yo ng trivia kasi nag-search ako eh. Matatagpuan sa Manila ang Luneta Park, isang pampublikong parke na nagbibigay liwanag sa kasaysayan at kagandahan at pagdiriwang ng Pilipinas. Kilala ito bilang Rizal Park na nagmula sa pangalan ni Dr. Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas. Ikaw, meron ka ba dyan? Alam mo ba, nag-search din kaya ako. Alam mo ba, ang sabi dito, ang kasaysayan ng Luneta Park ay nagsimula noong 1820. Mula noon ay nagpatuloy itong maging mahalagang bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ito ang lugar kung saan nagaganap ang mga mahalagang pangyayari ng marka sa ating bansa. Perfect! Pareho tayo may ambag ah. Ang flagpost sa Luneta Park o Rizal Park na tinatawag ay isang makasaysayang simbolo ng kasarinlan ng Pilipinas. Kilala bilang Independence Flagpole o Kilometer Zero Flagpole dahil ito ang nagsisibil marker para sa distansya ng mga kalsada sa buong Pilipinas.
Ang flagpole ay may taas na 107 metro na siyang pinakamataas na flagpole sa Pilipinas. At itinayo ito noong 2013 bilang bahagi ng pagpapaganda sa Luneta Park. Mahalaga ang flagpole na ito dahil iwinawagayway ang pambansang watawat ng Pilipinas na sumisimbolo ng kalayaan at pagkakaisa ng bansa. Hi guys! Andito kami ngayon sa Rizal Park, also known as Luneta Park. Na located sa Ross Boulevard sa Manila. Isa po ito sa Historical Urban Park dito sa Manila, kung saan nakalabing ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Jose Rizal. So guys, yung view. Medyo malawak siya. Andito po kami ngayon kung saan, sa mismong spot kung saan binitay ang 3 paring martir or kilala sa Gombursa. Ang Gombursa na ibig sabihin ay Gomez, Burgos at Zamora. Itong 3 paring na to, naging inspirasyon to ni Rizal nung kabataan niya. Hi guys! Dito kami ngayon sa northwestern part ng Rizal Park kung saan located ang The Martyrdom of Dr. Jose Rizal. kung saan in-execute. Tara, puntahan natin. Guys. Sa mismong site na ito, dito pinatay si Dr. Jose Rizal sa pamamagitan ng firing squad noong December 30, 1896 sa oras na 7:03 a.m. Kung makikita niyo po, may aso na kasama sa mga firing squad. Meron pong mga haka-haka na kung saan saksi ang aso na yan sa kung ano ang buong nangyari sa pagkamatay nila. Dito naman po sa right side saan binaril si Jose Rizal, makikita natin ang Mga iba pang statue, ayan. kung saan makikita ang mga Iba pang pangyayari sa buhay ni Rizal. dito makikita sa sculpture na to ang paglilitis kay Rizal. Ito naman ay yung kasama niya yung kanyang nanay at yung kapatid niya. At ito yung ginagawa niya yung huling sulat niya, yung Mi Ultimo Adios. So guys, nandito po kami ngayon kung saan nandito nakaukit yung last poem na ginawa ni Jose Rizal bago siya barilin. Ayun po ay yung Mi Ultimo Adios. So ayan guys, ito yung Spanish version ng My Last Farewell and dito naman po is yung English version ng Mi Ultimo Adios. And dito naman po yung Tagalog version ng Mi Ultimo Adios. Hi guys! May nakita ako dito. Tara, tignan natin. Kilala niyo ba kung sino to? Si best friend lang naman to. Kaninong best friend? Siyempre kay Rizal. Siya nga pala si Professor Ferdinand Blumentritt na best friend, companion, and also mentor ni Rizal in his fight for freedom and light. Perfect? Perfect! Tara, next! Tara na! Alam mo ba, 22 yung language and dialect na alam niya. Kaso, 11 na yung alam ko. Ano yung 11 na yun? Yung 11 na alam ko, Tagalog, Ilocano, Bisaya, Chubacano, Subanon, Chinese, Hebrew, Latin, Greek, English, di pa nga yung isa? Spanish! Eh, ano yung ibang 11? Ano yung 11 na alam mo? Yung remaining 11, andun yung French, German, Arabic, Malay, Dutch, andun din yung Sanskrit and Japanese, Italian, Russian, Swedish, at saka yung Portuguese. Grabe, ang dami naman! Ang dami na eh. Tara na nga, na tayo sa iba. Hello guys! Nandito kami sa Orasanto. Yan. So, alam nyo ba guys na ang pangalang Jose ay kinuha sa San santo? Santo? Siya si Saint Jose. Jose. Yung nanay niya din kasi ay isang religyosa. Kaya ayun. So yun guys, habang naghahanap tayo ng mga memorial na or Memorable na tungkol kay Rizal ay ngayon ay magbibigay kami ng mga trivia.
niya. Ano ba ang unang trivia natin dyan, pare? Alam niyo ba ang palayong ni Rizal ay Pepe? Hindi ko alam yun Parang Hindi, at ang unang ay limbag ni Rizal na nobela ay Noling Ipangin Rey. At sumunod ang El Filibusterismo. Na kung saan ito, ang dalawang nobelang ito, ang siyang nagpasiklab ng bilang ng isa. na isang persiklab ang pagiging mamamayang Pilipino. Pagiging makabayan. Yan, na kung saan kinilaban nila ang Kastila. Na kung saan lumaya ang Pilipinas sa loob ng 333 years na pagsakop ng mga Kastila sa Pilipinas. Pero pare, gumagamit ba ng dahas si Rizal para makipaglaban ng bansa? Hindi, kasi ang ginamit niya sa paglaban sa mga Kastila ay ang kanyang mga nobela. Gamit ang utak sa pagsulat, walang ginamit na dahas. Alam nyo ba guys, si Rizal ay may pusong mapagmahal. Yan Mga gusto ko, tirada ni Rizal. sa bawat bansa na kayang napuntahan ay meron din siyang babaeng napupusuan. Yan, iba't ibang napapangasawa guys. Talaga namang Pilipino. Right, Pilipino. Filipino bride. Sa dinami-rami ay ilan lamang ang ilista o nalaman ng mga ating mga kababayan o tayong mamamayang Pilipino kung sino-sino ang mga babae ni Rizal. Grabe ang ating pambansang bayani. Mamaya-maya ipupunta kami ngayon sa National Museum. National Museum kung saan nandoon ang lahat na mga memorial so yung mga talagang na-preserve patungkol kay Dr. Rosel. May little trivia po kami sa inyo. Alam nyo ba na ang Rizal Park ay ang largest urban park here in Asia? And dahil meron siyang 58 hectares. So, dito po tayo ngayon sa National Museum of Fine Arts kung saan may mga artifacts din po na gawa ni Dr. Rosel. Trivia guys, alam nyo ba na isa to sa mga gawa ni Rizal noong nakakulong siya sa Dapitan? Ang tawag po dyan ay Josephine Sleeping and gawa po siya sa clay. Dito po kami ngayon sa Hall ni Rizal kung saan nandito po yung mga iba't iba niyang artwork. Yeah. Ito po, isa sa mga gawa na paintings ni Jose Rizal kung saan portrait ng kanyang kapatid na si Saturnina Hidalgo or kilala bilang Nene. Ito po ay yung pagdaming inulit ni Rizal sa Berlin noong 1886. Ito po natin makikita ang mga certificate at diploma ni Rizal. So yun narito po tayo sa Gallery Park. At dito nakalagay ang mga models ng Rizal. Para sa Rizal, national hero dito. Dito nakalagay sa Graphite Country. Structure ang rounded relief portrait ng Rizal. Nakita rin ang portrait ni Dr. Rosel. At dito naman sa statue dito, kasama po yung portrait ng Rizal kung saan na ginawa noong 1881. And ito naman ang isang pangapagtaas na birthday of Rizal kung saan ginawa ni Fernando Apostolo noong 1892, Pao, Manila naman. Na ginawa ni Isabelo Tampico rin noong 1993. And itong isang third is Bastard of Dr. Rosel Rizal, unknown artist. Ito pre oh. Ano? Grabe. Ang hall na to ay, ang lamang ng hall na to is patungkol lamang kay Rizal. Hi guys! Dito kami sa Fine Arts Museum. Pagpasok niyo dito, una niyong makikita is si Josephine Bracken. So si Josephine Bracken guys ay isa sa mga naging babae ni Rizal ay nabubuhay pa. Yeah. Dagdag kaalaman lang, si Josephine Bracken ay yung napunta siya sa saang lugar yung partner. Basta, yung nakulong siya guys. Yun, medyo di lang namin na kasi medyo pagod na rin, mainit. Wow!
Nagkaanak sila kaso namatay. Pagka... So sad, nagkaanak Ayun. pero namatay. So hey guys, ito ulit kami ng gugulo. Makikita sa art na to, ang Chinese na letters. Kung saan, alam niyo ba si Rizal din ay isang half Chinese? Yung nanay niya na si Alonzo ay isang Chinese na, ano yun pre? Chinese na nagbebenta. Ayun, ng siopaw. Hindi, yung pakikipag ano pre, kalakaran. Kalakalan. So yun yung trivia dito guys. Tsaka, isa sa mga language na alam niya is Chinese din. So ang trivia dito guys, merong dugong Chinese yung nanay ni Rizal guys. Fun facts about Dr. Jose Rizal. Alam nyo ba, nung estudyante pa lang si Rizal, mahilig siyang mag-prank ng mga kaklase at mga kaibigan niya. Kaya naman, lagi siyang pinapagalitan ng mga teacher niya. Pero kahit pinaprank niya yung friends and classmates niya, they still admire Dr. Jose Rizal because of his creativity. Alam niyo ba, paboritong prutas ni Rizal ang mangga. So, tinayo ito noong 1593 bilang kwartel ng mga sundalong Espanyol. Dito kinulong si Rizal noong November 3 hanggang 29, 1896 bago siya dinala sa Bagong Bayan na Nayoy, Liwasang Rizal noong December 30, 1896. Alam niyo ba, Jose Rizal once lived on this site. Noong taong 1876 hanggang 1882, dito tumira si Jose Rizal habang siya ay nag-aaral dyan sa Santo Tomas. So, ngayon, naging ano na po siya, bakery shop. Ngayon, papasok na tayo sa Dungeons of Fort Santiago. Ito yung mapa ng Dungeons of Fort Santiago. Alam niyo ba na sa Fort Santiago ikinulong si Dr. Jose Rizal? Isa itong makasaysayang pangyayari na naganap bago ang kanyang pagbitay noong 30 ng Disyembre taong 1876. Ang dungeon ng Fort Santiago ay isang matibay na kuta na itinayo ng mga Espanyol at ginamit bilang lugar ng detention para sa mga bilanggo, lalo na para sa mga itinuturing nilang kaaway ng Estado. Bagamat hindi ito ang eksaktong lugar ng kanyang pagkakakulong ay nasa bahagi pa rin ito ng Rizal Shrine ngayon, kung saan ang kanyang selda ay napanatili at maaaring bisitahin bilang bahagi ng makasaysayang pasyalan. Ang dungeon ay isang makipot, madilim at mababang espasyo na yari sa bato. At dahil sa mababang lokasyon nito, madalas itong binabaha, lalo na kung mataas ang tubig mula sa Ilog Pasig, na nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga nakakulong dahil sa pagkalunod. Andito tayo ngayon sa Fort Santiago kung saan pinulong si Jose Rizal bago siya dalhin sa Bagong Bayan. Alam niyo ba na ang height ni Jose Rizal ay 4'11 lang? Maliit siya pero matalino siya. So, during Second World War, nasira to and partially reconstructed and na-dedicate as shrine of Jose Rizal. At ngayon, dito na nagtatapos sa ating vlog patungkol kay Rizal. Naway meron kayong napulot na aral. Once again, we are BSHU49. Bye-bye! Okay na? Agagaw. Okay. We are BHF. And we are BHF. Ulit! Booking ina mo! We are. Ulit! We are BHM49. S muna kasi. Dito po kami ngayon sa Luneta Park. Yun na. Sabi ko, alam mo ba, nag-search ako? Okay lang yan, may hawak kayo, normal lang naman. Sama kayo. Bin, tara sama tayo. Saan? Sa Luneta. Ngayon lang? Oo. Go, fun facts. Tayo na taday, wala tayong bahay. Kamuha ng tagong next ko,
Itong maaraanan natin dito is ito makuha yung aral natin dito. Yung namatay si Rizal kung 1850. Ano yung partner? 18, 96. Oh, yan. Hello guys. So dito kami sa Fine Arts to see you. Bagong Chinese yung... Miss ko na siya. Yan. Hi! Hindi na po nagtatapos ang aming vlog patungkol kay Rizal na meron kami napulot na aral. Once again, we are PSHA49. Paalam! Bye-bye!